Ikalawang habilin. Minsan may mga bagay na kailangan na lang kalimutan. May mga bagay na hindi na dapat pakialaman pa. Mga bagay na dapat ibaon na lang sa limot para sa ikatatahimik ng lahat. Mataas na ang sikat ng araw ng magising si Samantha. Napabalik siya ng bangon. Kumikurot ng konti ang kanyang ulo. Nagtaka siya kung paano siya napunta sa kanyang kwarto. Aba teka, paano ako napunta sa kwarto ko? Ang huli kong natatandaan ay pinapanood ko ang The Last House on the Left. Tapos may kumalus ko sa bintana. Tapos, ano ba yun? Bakit di ko maalala? Tanong niya sa kanyang isip. Napakamot siya sa kanyang ulo. Iniunat niya ang kanyang braso at muling naghikab. Inayos niya ang kanyang higaan at bumaba na sa kama. Bago siya lumabas sa kwarto, isang kaluskos ang kanyang narinig mula sa walk-in closet ng kanyang lola. Samantha apo, breakfast is ready. Pagtawag ng kanyang lola mula sa baba. Naaamoy na rin niya ang mga nilutong pancakes ng lola niya. Nilingon niya ang walk-in closet. Patuloy pa rin ang kaluskos na nagmumula rito. Kaluskos iyon ng tila bakuko na pilit ikinikiskis sa dingding. Unti-unti siyang lumapit dito. Hawak na niya ang nab nito nang bigla niyang naisip. OMG, baka daga, aniya sa isip. Agad niyang binitawan ang nab at itikinuskos sa damit ang kanyang kamay. Yak! Nang madali siyang bumaba sa hagdan at dumiretso sa kusina. Agad niyang nilahap ang nakakagutom na amoy ng pancakes na niluto ng kanyang lola. O Samantha, bakit ngayon ka lang bumaba? Kanina pa kita tinatawag sabi ng kanyang lola. May bitbit itong isang plato na may stock ng pancakes. Good morning, lola. Bati niya at kasabay na iyong niyakap. Hagpo muna kita. Mamaya na kita kiss kasi hindi pa ako nagtututbrush. Ikaw talagang bata ka. O sige, magsipilyo ka muna bago ka kumain. Payo ng kanyang lola at saka hinalikan sa noo ang apo. After mag-oral hygiene si Samantha, ay agad siyang umupo sa dining table at kumain ng pancakes. Sarap na sarap siya sa kanyang pagkain, habang ang kanyang lola ay nakatalikod sa kanya at nagtitimpla ng kape. By the way, lola, binuhat niyo po ba ako kagabi? Tanong ni na Samantha, habang naglalagay ng maple syrup sa kanyang pancake. Napalingon sa kanya ang matanda. Oo naman, medyo mabigat ka na nga. Kailangan mo nang mag-diet. Sabi ng lola niya sabay tawa. Lola naman mataba na ba ako? Pero salamat po ho. Hindi ko na po kasi maalala ang nangyari kagabi. Ang weird nga po, bigla ko na lang nakalimutan. Pwede ba yun? Hindi naman ako lasing. Tugon ni Samantha. Minsan may mga bagay na kailangan na lang kalimutan. May mga bagay na hindi pa dapat pakialaman pa. Mga bagay na dapat ibaon na lang sa limot para sa ikatatahimik ng lahat. Madalinhagang bili ng kanyang lola. Napakunot naman ang noo ni Samantha. Grabe lola, saang teleserye po ninyo nakuha ang lens na yan? Kay Ate B o kay Ate Guy? Pero parang kay Ate Xiao yun Napahalaka kaya sa mga sinabi ng kanyang lola. Napailing na lang ang kanyang lola. O Samantha, baka mabulunan ka sa katatawa. Uminom ka muna ng juice, pinagtitripan mo ako Mahinang sabi nito at saka umupo sa tabi ng apo. Siya nga pala lola, may kumakaluskos po dun sa walk-in closet ninyo, sabi ni Samantha. Napahinto naman sa paghigop ng kape ang kanyang lola. Lola, napatulala na po kayo dyan. Ang sabi ko po, parang may kumakaluskos dun sa walk-in closet ninyo. Pag-uulit ni Samantha. Ibinuksan mo ba? Tanong ni lola. Nagkibit balikat si Samantha. No way, baka po kasi daga lang. Tugon ni Samantha habang nagsasali ng juice sa kanyang baso. Ganun ba? Sige, sasabihin ko sa Celia na linisin ang kwarto, sabi ng kanyang lola. Para yatang kinakabahan kayo, lola. Masyado na po pala kayong nervyosa tapos inom pa kayo ng kape. Sa inyo yata ako nagmana at mukhang takot din kayo sa daga. Pagbibiro ni Samantha. Tumayo na siya upang dalhin sa lababo ang kanyang plato. Samantha, iwanan mo lang dyan sa lababo ang kinainan mo. Hayaan mo si Celia na lang ang maglinis niyan. Wala ka ba talagang matandaan kagabi? Tanong ng kanyang lola. Wala po talaga Ang weird, sagot ni Samantha. Mabuti naman. Mahinang tugon ng kanyang lola. Biglang dumating si Manang Celia. Halatang galing sa palengke ang matanda dahil napakadami nitong bitbit. Ang dami naman po ng binili niyong karne. Para po ba yan sa pagdating ni na mami at daddy? Tanong ni Samantha kay Manang Celia. Umiti lamang ito at inilagay ang mga karne sa loob ng refrigerator. Kaya lang vegetarian po si mami. Baka kami lang ni daddy ang kumain ng mga yan. Para kasing napakadami naman po yata niyan. Nagtataka siya dahil 2 bayong na karne ang bitbit ni Manang Celia. Iniisip niya kung may darating pababukod sa kanyang mga magulang.
Tumayo ang kanyang lola at tinulungan si Manang Celia na ipasok ang mga karne sa loob ng refrigerator. Samantha, nagala kasi ako sa pagbisita niyo rito sa akin, kaya I'll make sure na masarap ang ihahanda ko. Ikaw lang ang nag-iisa kong apo, kaya dapat special ang ihain ko sa'yo. Alas 5 daw ang dating ng mama at papa mo. Kung gusto mo manood ka muna dyan, huwag mo lang kulitin si Celia rito, paliwanag ng kanyang lola. Okay, dali-dali siyang pumunta sa itaas para kumuha ng damit bago maligo. Samantha, huwag mo na munang buksan ang walk-in closet at baka lumabas pa ang mga daga, bili ng matanda, bago umakit sa itaas ang apo. Of course, Lola. Rats are so icky. Yuck, I need to take a bath na po. Ani Samantha at dumiretso na siya sa itaas. Naiwan ang dalawang matanda na nagkatingin na ng makahulugan. Pagkatapos maligo, dumiretso agad si Samantha sa salas. Naka-arrange ng maayos ang koleksyon ng DVDs ng best friend niya sa lamesa. Maaaring inayos na ito ni Manang Celia habang siya ay natutulog pa. Nabaling ang tingin niya sa bintanang natatakpan ng malakremang kortina. Unti-unti siyang kinilabutan. Bakit tila may nabubong imahe sa kanyang paningin? Isang imahe ng babaeng walang ulo. Boo! Panggugulat ang nasa likuran niya. Napaatras at napaupo si Samantha sa sopa dahil sa labis na pagkabigla. Nawala ang kanyang takot at kaba nang makitang si Bridget lang pala ang gumulat sa kanya. Ano ba, Bridget? You scared me to death. Gosh, Martin, sabi ni Samantha. Maarte niyang inayos ang buhok na umanang sa kanyang mukha bago tumayo. Alam mo, Samantha, masyado ka kasing nanonood ng mga horror movies, kaya nagiging magugulatin ka na. Sigaw ni Bridget at tumawa ulit ito. Whatever, Bridget. Nakakatawa ba ang ginawa mo? Muntik na akong magka-heart attack. Saan ni Samantha? Habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang arte ho. Heart attack agad-agad. Nakatulala ka kasi sa bintana. Siguro nakita mo na si Ligaya. Puna ni Bridget. Inisip muna ni Samantha kung sino si Ligaya. Tama. Siya yung ikinuwento sa kanya ni Bridget kahapon. Yung labandera raw ng lola niya na pinatay. Siguro yun ang imaheng nakita niya kanina. Para kasing napanaginipan na niya yun kagabi. Pananginip nga ba? Ano, tulali ka na naman dyan, pangulit ni Bridget. Pilit ko lang inaalala kung sino si Ligaya. Para kasing napanaginipan ko siya kagabi. Kung ano-ano kasi ang kinukwento mo sa akin Sagot ni Samantha. Sus, buti nga at panaginip mo lang nagpakita. Siya ang nga pala, tara sa labas. Pasyal tayo ng makalanghap ang isang city girl na tulad mo ng sariwang hangin, yung walang polusyon. Ani Bridget at tinawakan sa braso ang kaibigan. Siyempre walang polusyon, sariwang hangin nga, diba? Pambabara ni Samantha. Tsak, ano ka ba, Samantha? Huwag mo na nga akong barahin. Ano, sasama ka ba? Tawa na muna ang panonood ng horror movies. Sige ka, magpapakita na sa'yo si Ligaya for real. Pananakot ni Bridget. Okay, I'll go with you. Magpapaalam lang ako kay Lola. Tugon ni Samantha at saka pumunta sa kusina para makapagpaalam sa kanyang lola. Narinig niyang kausap nito si Manang Celia. Celia, sikusuhin mo ang pinagagawa ko sa iyo. Utos ng kanyang lola. Oo, alam ko. Mukhang naniwala naman ang apo mo. Pati na si Bridget sa kwento ko. Sabi ni Manang Celia. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Ayokong madami pa rito ang apo ko. Bantayan mo rin ang apo mo kung ayaw mo. Natigilan ng kanyang lola nang mapansin siya nito. Nagulat din si Samantha nang matalim siyang tinignan ng kanyang lola. Lola, lalabas lang kami ni Bridget. Pagpapaalam ni Samantha. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ng kanyang lola. Ngayon lang po. Okay lang po ba, Lola, kung sasama ko kay Bridget? Pag-uulit ni Samantha. Tumingin muna ito kay Celia bago nagsalita. Sige, basta bumalik agad kayo rito bago magtanghalian. Patakbo siyang umalis sa kusina nang makapagpaalam na sa matanda. O parang may malalim kang iniisip. Tanong ni Bridget pagbalik ni Samantha sa sala. Wala. Sige, let's go. Sagot ni Samantha. At saka hinila palabas si Bridget. Bakit parang bigla siyang kinabahan sa narinig niyang pag-uusap ng kanyang lola at ni Manang Celia? Anong ipinaasikaso ng kanyang lola kay Manang Celia? Ikatlong habilin. Huwag kayong masyadong magtitiwala kung kani-kanino, lalo na sa mga hindi niyo pa lubusang kilala. Alam niyo naman sa bayan na to, mahirap matukoy kung sino ang gagawa ng mabuti at kung sino ang gagawa ng masama. Agad kayong umiwas sa sino mang titingin sa inyo ng diretso sa mata. Magkasamang lumabas ng bahay sina Bridget at Samantha. Nagsuot si Samantha ng sunglasses at nagdala rin ng payong na ipinahawak naman niya kay Bridget para makapaglagay siya ng sunblock. Alam mo, Samantha, ang arte mo. Pagbigyan mo naman ng araw, minsan na nga lang tumama ang sinang nito sa balat mo. Tapos ginawa mo pa talaga akong personal na tagapayong mo. Pagreklamo ni Bridget. Wait lang, Bridget. Alam mo naman na ayokong magka-sunburn. Saan mo ba ako balak dalhin? Tanong ni Samantha. Well, pupunta tayo dun sa lumang simbahan
Then after that, dadaan tayo sa may ilog. Ang ganda kasi ng view roon, sabi ni Bridget. I forgot to bring my camera. Pulalas ni Samantha na akmang babalik pa sana sa bahay. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Pwede naman tayong bumalik bukas. Hanggang kailan ka ba rito? Tanong ni Bridget. Siguro 1 week, 1 month o pwede rin buong summer. Sagot ni Samantha. Pagdating nila sa simbahan, agad na namangha si Samantha sa ganda at laki nito. Makikita ang napakagandang imahe ng Beren sa gitna ng altar. May iba't ibang uri rin ng santo sa bawat haligi ng simbahan. Umupo muna sila sa may bandang ginta at umusal lang maikling panalangin. Habang nakaluhod, napatingin si Samantha sa kanyang kaliwa at nakita ang isang lalaking halos kasing edad lamang niya. Tinanggal niya ang suot na sunglasses. Umuiwas ang tingin ng lalaki nang magtama ang kanilang mga mata. Samantha, sino bang tinitingnan mo? Tanong ni Bridget at saka sinundan ang direksyon kung saan nakatingin si Samantha. Napansin ni Samantha na pasulyap-sulyap pa rin sa kanya ang lalaki, kaya medyo nagtaka na siya sa kinukilos nito. Palakad-lakad lang ito sa kanyang pwesto at panay pa rin ang sulyap sa kanya. Kinabahan siya ng dahil dito. Ayaw niyang mag-assume, pero parang bilis naman yata niyang magkaroon ng stalker. Tumungo siya upang magdasal ulit. Isang mahinang tapik naman sa kanyang naramdaman sa kanyang balikat. Samantha, bakit mo tinitingnan si Nathan? Tanong naman ni Bridget. Lumayo si Samantha at hinila palabas ang simbahan ng kaibigan. Ang awkward kasing tumingin ng lalaking yun. Sagot ni Samantha habang binibilisan ang paglalakad. Hinabol siya ni Bridget habang nagbubukas ito ng kain. Teka lang, saglit naman. Ang bilis mong maglakad. Sigurado ka bang ikaw ang tinitingnan niya? Tanong ni Bridget. Umiiwas kasi siya ng tingin, tapos mahuhuli kong pasulyap-sulyap. Nandoon lang siya at palakad-lakad na parang may hinihintay. Nabother lang ako kasi alam mo naman, uso ang rape dito tulad ng nangyari doon kay Ligaya. Nahuli na ba ang pumatay sa kanya? Tanong ni Samantha. Nag-iisip muna si Bridget. Naikwento lang kasi sa akin ni Lola Celia na na-rape nga raw si Ligaya, pero wala namang patunay na na-rape nga siya. Basta according sa mga chismota sa rito sa amin, nakita raw ang katawan ni Ligaya na tila binaboy. Paliwanag ni Bridget. Binaboy? Paano? Tanong ni Samantha. Kasi nga di ba wala siyang ulo nung nakita. Nakilala lamang siya dahil dun sa suot niya yung duster na gutay-gutayin raw. Tapos kulang-kulang na daw ang mga lamang loob nito. Baka raw nabiktima ng mga taong nangunguha ng klinis para ipagbenta sa mga mayayaman. Madami rin daw itong sugat sa katawan. Pagkukwento ni Bridget na baka sa mukha ang pandidiri. Natahimik naman si Samantha. Huwag kang mag-alala, Samantha. Hindi naman rapist si Nathan. Kasi nga siya ng mga taga rito including me. Kaya lang kasi may pagka-weirdo kaya nakaka-turn off. Kung ikaw mahilig sa horror movies, si Nathan naman mahilig mag-ghost hunt at masyadong nagpapaniwala sa mga engkanto, lamang lupa at kung ano-ano pa. Naniniwala kasi siyang mayroon siyang third eye. Mana siya sa kanyang lolong baliw, ni Bridget. Ganun ba? Well, naniniwala rin naman ako sa mga multo. Pero I'm sure na hindi bukas ang third eye ko. Giit ni Samantha. Uy, bakit sabi mo sa akin na panaginipan mo si Ligaya? Bulalas ni Bridget. Siguro kaya ako siya napanaginipan dahil sa kwento mo sa akin. Sabi ni Samantha pero hindi pa rin niya maiwasang kilabutan kapag naaalala niya yung nakita niyang pugot na imahe. Para kasing totoo ang nakita niya. Siya nga pala, yung baliw na lolo ni Nathan ay naging hardinero ng lola mo. Remember siya yung mahilig magbigay sa atin ng aratilis ng mga bata pa tayo, ani Bridget. Si Lolo Tolitz, baliw ba yun? Mabait naman siya dati, di ba? Tanong ni Samantha. Oo nga, malay ko ba? Mula kasi nang pinalis siya ng lola mo, kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Kaya yun napunta sa mental, sagot ni Bridget. Ganun pala ang nangyari. Wala kasi ako rito last summer kaya di ako updated sa mga workers ni Lola. Hindi ko nga alam na may apo rin pala siya. Nang nagkatobak si Lolo Tolit, saka lang dito dumating si Nathan at ang tatay niya. Taga-kabilang baryo kasi sila. Matapos ang kanilang usapan, niyaya na ni Bridget si Samantha na pumunta sa may tabing ilog. Napakaganda ng tanawin dito. Napakalinis ng tubig at natuwa si Samantha dahil may ilang namamangka pa. Para tuloy gusto niya itong subukan kapag bumalik sila rito. Tara rito, pag-aaya ni Bridget. Nagtatampisaw sa malinis na tubig si Bridget habang nilalanghap naman ni Samantha ang sariwang hangin. Bridget, salamat. Sabi ni Samantha sabay wisik ng tubig sa kaibigan. What the? Bridget, wala akong extra shirt. Reklamo ni Samantha pero nakipagbasaan na rin siya habang parang bata silang nagtatampisaw sa tubig. Napansin ni Samantha ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Matalim ang titig nito sa kanya. Kilala niya kung sino ito. Walang iba kundi si Nathan. Bridget, tara na. Malapit nang magtanghalian. Pag-aaya ni Samantha. Pagdating sa bahay, agad na dumiretso ang dalawa sa kusina.
Naabutan nila ang dalawang matandang nagluluto ng pochera at apritada. Ang bango naman po, Lola, ng niluluto niyo. It smells so yummy. Bati ni Samantha. Lumapit naman si Bridget kay Manang Celia at may inabot na gamit ang matanda rito. Napansin ng kanyang lola na basa ang kanilang damit. Kumusta ang pamasyal, mga iha? Naglaro kayo sa ilog, no? Magpalit na kayo ng damit. Pagkatapos ay bumalik na kayo para kumain. Utos ng kanyang lola. Sige po, tara Bridget, sa kwarto ko na rin magbihis. Pag-aaya niya. Samantha, magbihis kayo dun sa mismong kwarto mo, huwag dun sa kwarto ko. Kasi mamaya pa darating ang maglilinis, baka may makita pa kayong mga daga. Nailipat ko na rin ang mga gamit mo sa iyong kwarto. Bili ng kanyang lola. Okay po. Agad na pumunta sa itaas ang dalawa. Habang nagbibihis, tinanong ni Samantha kung may iba pang nalalaman si Bridget tungkol kay Lolo Tolitz at Nathan. Sabi ko nga sa'yo, pinalis ng lola mo si Lolo Tolitz kasi nagnakaw yata ito ng something. Di ko sure. Tapos si Lolo Tolitz naman, ipinagkalat na ang lola mo raw ay mamamatay tao. Ang weird, no? Siyempre todo react naman si Lola Priscilla mo. Wala namang naniwala kay Lolo Tolitz kasi nakikita ito ng mga tao na nagsasalita at tumatawang mag-isa sa may plaza. Yun na yung time na dinala siya sa mental. Tapos dumating na rin sila Nathan para sila na ang magbantay sa naiiwang kapirasong lupa ni Lolo Tolitz. Mahabang paliwanag ni Bridget. Alam mo, mabuti na lang at ikaw ang childhood friend ko rito. Ani Samantha. Bakit naman? Tanong ni Bridget saka humarap sa salamin para magsuklay. Kasi ikaw ang numero 1 chismosa ng bayan. Hahaha. Pangasar ni Samantha. Hinampas ni Bridget ng suklay sa Samantha na patuloy pa rin sa paghalakak. Hindi, no? Good listener lang ako. Pagdadahilan ni Bridget. Pinaganda mo lang ang term na chismosa. Tara na, kain na tayo. Pag-aaya ni Samantha at bumaba na sila sa hagdanan habang nagtutulakan. Kayo talaga, mga dalaga na kayo pero naghaharutan pa rin kayo sa hagdanan. Baka madulas kayo. Kain na kayo rito. Bungad sa kanilang dalawa ni Manang Celia. Umupo na ang dalawa at sumabay na rin sa pagkain ng dalawang matanda. Umusal muna sila ng maikling panalangin bago nagsimulang kumain. Lola Priscilla, crush nga po pala ni Samantha si Nathan, yung apo ni Lolo Tolitz. Pagbibiro ni Bridget, agad namang sinipa ni Samantha ang kanyang upuan. Samantha, totoo ba yun? Kunot na ang tanong ni Lola Priscilla. Napatingin din kay Samantha si Manang Celia. No, Lola. Nakita lang kanina crush agad. Si Bridget kaya ang may crush doon. Pati ayokong magka-crush sa future mental patient na yun. Pagtatanggol ni Samantha sa sarili. Tinaasan niya ng kilay si Bridget. Medyo nasar kasi siya dahil ang totoo, natatakot siya sa mga titig ni Nathan. Nagpisay naman sa kanya si Bridget. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala po, huwag kayong masyadong magtitiwala kung kani-kanino, lalo na sa mga hindi niyo palubusang kilala. Alam niyo naman sa bayan na to, mahirap matukod kung sino ang gagawa ng mabuti at kung sino ang gagawa ng masama. Agad kayong umiwas sa sino mang titingin sa inyo ng diretso sa mata. Bili ng kanyang lola. Matapos kumain, umupo muna sa sala si Samantha. Sinundo naman ni Manang Celia si Mang Juan, ang daga bastard, daw ng kanilang baryo ayon kay Bridget. Natawa naman si Samantha sa ideyang yun, samantalang umuwi muna si Bridget dahil may pupuntahan pa raw ito. Si Lola Priscilla naman ay nasa kwarto nito. Naisip ni Samantha na baka may daga rin sa kwarto niya, kaya nanatili na lang siya sa salas. Binuksan ni Samantha ang koleksyon ng DVDs ng best friend niya.